Hi guys! So magandang araw no. Again, this is the continuation of our tutorial regarding our Casio X991ES ano. So the different functions of this calculator, part 2 no. So again, before we proceed on our explanations of the different functions, please sa mga hindi pa subscriber ni EasyMath, please do subscribe and click the notification bell para updated tayo sa mga uploads natin araw-araw or di naman ay linggo-linggo. Okay? Also, please, if you encounter ads, do not skip, no? Saglit lang naman yun, let it finish and then continue the tutorial. Malaking tulong kasi sa aming mga creators yung ads na yan. Okay? So, let us proceed mga kaibigan. So yun na nga from our previous tutorial, pinaliwanag ko kung ano ba yung gamit ng mga modes natin. Mga modes natin na yan. Tapos yung different buttons na to, in-explain natin yan. Yung gamit ng shift and alpha from our previous tutorial. Ngayon, kung hindi mo pa napapanood yun, payo ko sa'yo, bago mo panoorin to, ay panoorin mo muna yung huling video na yan. So, nandun lang naman yun sa ating description box. Just look for it na. So, yun lang mga kaibigan. Let us have some functions. Let's say, for example, we want to add, subtract, multiply, or divide fractions. We can easily do that on our calculator. Okay, let's say, for example, we want to add a proper fraction. So, just click this button para makapag-type tayo ng fraction. So let's say for example 7/8 is our first fraction. Tapos you want to add this one into a mixed fraction So mag-add tayo ng proper and mixed fraction, just press plus. Tapos para makapag-type tayo ng mixed fraction mga kaibigan, ayun siya ayun yung mix na yun So press shift tapos etong fraction button. Okay? So let's say for example yung mix natin is 2 and 3/11. 3/11. Yan. Now, we want to solve this, so just press equals and the answer is 277/88. Okay, so ngayon mga kaibigan, this is in improper fraction form. Kung gusto nating ilipat sa decimal form, ito yung button na pipindutin natin, SD, So, ayan. Malilipat siya into decimal form Ibig sabihin lang kaibigan na to, itong little parenthesis na yan, repeating na yung 72 na yan. So 3.14772727272 and so on na yun. Okay? So that is we add the fractions in this calculator Ngayon mga kaibigan, di ba nga ayan pinakita nga yung repeating na 7272 na yan. Tapos, di ba pag pinutol ulit natin yan, magbabalik lang siya sa improper fraction. Kung gusto natin ang sagot naman ay mixed fraction, just press shift, tapos etong SD. Yun. So, the answer for mixed fraction is 3 and 13/88. Okay, so that is how we use the functions shift, this fraction, and the SD. Okay? Ganun din naman kung subtraction mga kaibigan So, ayan, sorry. So, kung gusto nating subtract, palitan lang natin yung operation ng minus. And, ganun lang din yung magiging solution natin. Tapos, kung multiplication, palitan lang din natin yan. So, ayun lang din. Ganun lang din. Kung gusto mo ng decimal, pilitin mo lang yan. Ayan. Diba? So, ganun lang. Kung improper, kung mix naman, shift, SD. Yun. Next on our list, so all clear lang natin to, is the radical sign. Ito to, radical expression. So for example, pinapasimplify sa'yo ang square root of 24. Ano ba ang simplified form yan? Press equals and that will give you 2 square root of 6. So that is the simplest form ng square root of 24. So again, kung gusto nating ito ay nasa decimal form, press SD. Yan. Diba? So this is in decimal form and this is in radical form.
Pwede rin tayong mag-add or subtract, multiply or divide fraction radical expressions mga kaibigan. So all clear? Let's say we want to add the square root of 24 plus, and kung magpa-plus ka ng dalawang radical mga kaibigan, ito kasi pag nag-plus ka dyan, nandun pa siya sa loob ng radical sign. Hindi naman tayo mag-add dun sa loob ng radical sign. Mag-add tayo ng dalawang radical expression. So delete lang natin yan. Click mo tong right arrow key para lumabas siya ng bubong or ng ating radical sign. Then plus square root of 150. Yan. Let's say for example, we have two radical expressions and gusto nating i-add yun. Equals, and that will give you the final answer. 7 square root of 6. Ganun lang mga kaibigan. So again, kung gusto mo siya ng decimal form, pindutin mo lang yung SD kasi babalik mo lang siya. Okay, so doon na tayo mag-add. For example, gusto natin mag-subtract. So ganun din, type mo lang yung given radical expressions minus square root of 98. Yan. So equals, the answer is 2 square root of 6 minus 7 square root of 2. Ito na yung simplest form ng final answer natin mga kaibigan. Maybe they do not have the same radical expression. Yung kanina kasi, ito, I think nung nag-simplify dito, meron silang same or similar expression na square root of 6. Kaya napag-add sila, napagsama sila. Dito naman sa sumunod natin, hindi natin sila napag-subtract or napag-isa kasi nga magkaiba yung kanilang expression. Ito, square root of 6. Ito naman, square root of 2. And we cannot add square root of 6 and square root of 2 because they have different radicand. Okay, so ito na yung final answer mga kaibigan. So then, pwede natin din ilipat to sa decimal form, So press mo lang SD and that will be in decimal form. Okay? Tapos mga kaibigan, all clear lang, Pwede rin hindi lang square root Pwede rin tayo maglagay ng different roots, So paano natin gagawin yun mga kaibigan? So as you can see here, ito. Itong radical na to ay blanco yung root niya, tapos blanco din yung radicand niya. So press shift tapos ito, Itong button na to. Yan. So let's say for example, fifth root, sabihin 5 yung index niya. Fifth root of 64. Yan. Ano yung sagot daw? 2.29 or 2.297 etc. Okay? Maybe hindi niya kaya yung simplest form na meron pang radical expression, pero naibibigay niya yung final answer. Ayan. Ito nga yun. Okay? Ngayon naman, tapos na tayo sa radical expression, radical sign. Exponents naman mga kaibigan, Let's say we have a fraction of ito yung given natin naman. Meron tayong fraction, tapos yung base niya is 3. Ang exponent niya, maglalagay tayo ng exponent dyan. Ito yung ating function, yung blanco na yon. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung exponent. So kung halimbawa 3 tapos exponent niya 1/2, ito yung pipindutin natin. Okay, na-type mo na yung 3, pinutin mo na to, magkakaroon ka ng exponent na blanco. 1/2 yung exponent natin. So pinutin mo ulit ito, fraction, 1, baba ka, para magkaroon ka ng 2 na denominator. Okay? Tapos yung baba naman, type ka sa baba, yung base mo 3 pa din, pero yung exponent mo iba naman. Exponent mo ay negative 2. Negative 2. So here mga kaibigan, meron tayong expression ng exponent ay fraction, tapos meron namang expression ng exponent ay negative exponent. Okay? And then equals lang natin. The answer is 15.588. Okay? Hindi niya naibigay yung simplest form na fraction yung exponent kasi nga hindi na kaya siguro nung calculator natin, Pero kung kayo mga kaibigan, pinagawa ng teacher ay sisimplify nyo lang yung exponent nila, you will just need to apply the law of exponents, which have been discussed on this channel. Hanapin mo lang sa playlist natin. Okay? So that is for exponents mga kaibigan, Next one is adding expressions na merong pi.
In trigonometry, arithmetic can be performed in terms of pi. So, di ba, nakakakita lang tayo ng pi sa trigonometry. Commonly, trigonometry. So, paano ba natin ita-type yung pi? So, ito yun. As you can see, nandito yung symbol ng pi. So, kulay dilaw siya, meaning, we need to press shift. Tapos, ito. Yun yung pi. Yan, gusto natin mag-add ng pi. So, pi plus 2 pi, shift pi. So, obviously, this is 3 pi. Ngayon, alam naman natin ang pi, ang value ng pi is 3.14, 159, etc. No? Kasi infinite yan. Kung gusto natin yung decimal form again, just press ST. And that is 9.42, etc. Okay. Ngayon, gusto nating mag-add ng fraction na mayroong pi, So, 3, let's say 3 pi. So, type mo lang yung pi over 4 plus 2 pi. Asan ba yun? 2 plus pi. Yan. Equals 11 over 4 pi. Again, in decimal, pindutin mo lang to. Right? Okay. So, that is 4 pi. Then, all clear lang natin. Logarithm naman, mga kaibigan. Ito, logarithm naman. Asan? Ito. Ito yung common na ginagamit kasi nga, blanco pa yung base na to, tsaka yung mismong logarithm niya. Now, let's say for example, gusto natin mag-evaluate ng logarithm of 16 with base, yung base natin ay 1/2. So, fraction siya, pinutin mo lang yan. 1 tapos 2 yung baba. Yan. So, meaning, pagka ganito yung, ano ba, yan yung given sa inyong example or activity, using our calculator, we can directly solve the value of this. Di ba? Kasi tinuturuan tayo ng law of logarithms, the properties of logarithms. Maya, pag in-apply natin yun, makukuha natin yung final answer and the correct answer. Then, check natin using our calculator. Just press equals, and the answer is -4. Okay? That is the value of logarithm of 16 with base 1/2. Okay? So, that is for logarithm, mga kaibigan, no? Kung anong base gusto mo, ikaw bahala kasi blanco naman yun. Tapos kung anong logarithm. Alright? Tapos, next is the use of summation. Summation sign. Ito din eh. Summation sign ito. Itong kulay dilaw na to. So, kung gusto nating i-type yung summation, kailangan natin pindutin yung shift tapos itong logarithm na to. Kasi nga, andun yung function na yun. Yan. So, di ba, ganyan naman karaniwan yung nasa textbook or nasa activity nyo, no? Summation of something, summation of a function from a specific number to a specific number. Let's say, for example, yung function natin is x squared plus 1. So, type natin yung x squared plus 1. Paano yung x? Ito yung x, kulay pula. So, meaning, we need to press alpha first, no? Alpha, may lalabas na a doon. Meaning, ito na yung magiging function. Ito na yung magiging ita-type niya, no? Yung x na yan. So, pindutin mo lang to. That is x. X squared yung kailangan natin. So, ito lang naman yung kailangan natin, no? Exponent 2. Just press this one. Plus 1. Okay? So, meaning, ito yung function, x squared plus 1. From what number to what number? So, from 3. Let's say, from 3. Baba ka lang, ano? Hanapin mo lang. Ayan. Nakapunta na tayo doon. Just press 3. Tapos, taas ka. Up to 7. Okay? So, ano daw yung sum ng x squared plus 1 pag pinalitan natin ng 3 to 7? Okay, yun yung ibig sabihin ng summation eh. Equals 140. Okay? So, ganun ang gamit ng summation natin, mga kaibigan. No? Ngayon, kung meron kayong given na summation of a function with a given interval or given range, from 3 to 7 nga example natin, you can use your calculator to check if your final answer is correct. Okay. Ngayon naman, mga kaibigan, definite integrals. So, etong ituturo ko naman is for calculus na, integration. Meron kasi tayong mga given or meron tayong lesson in calculus or integration na definite integrals. Pag sinabi nating definite integrals, meron na siyang value. Meron na tayong isa-substitute dun sa x, meaning magkakaroon na tayo ng final answer which is a value or a number. No, kasi commonly, ang indefinite integrals kasi ang magiging final answer mo dyan is meron pang variable, no?
Sa definite naman mga kaibigan, number na yung magiging final answer. Let's say for example, integral natin. So, asan ba yung integral? Ito, integral sign, tapos sa-type mo yung limit. Ito yung function. So, press mo lang yan. Yan ta-type na natin yung function natin. Let's say yung function natin is 1 over x. So, yan yung function. Saan yung x? Ito, So, alpha x. Ano yung limit? Asan na? Babalan tayo doon. Ayan, nakapunta na tayo doon. From 2 to 5. Yan, let's say for example, ito yung integrals mo, So, integration of 1 over x dx from 2 to 5. The final answer will be 0.91629, etc. Okay? So, that is the final answer. Pagka ngayon sinolve mo yan using manual computation mga kaibigan, same answer, Di ba? So, using yung calculate lang natin, makukuha natin yung final answer. Pero, that is not allowed in your class or classroom. Kasi nga, in your class, kailangan natin ng complete solution. Alam naman natin sa math yun. So, we can just use our calcu para pan-check kung tama yung final answer natin. Okay? Okay. Then mga kaibigan, in calculate mode kasi, meron tayong settings dito, Pwede nating baguhin yung angle unit, yung number format, yung engineer symbol, etc. So, saan natin makikita yun mga kaibigan? Andito yan, setup. Ayun, setup na babasa nyo. So, we can just press shift tapos setup. Yan. So, ito, yung number 3, halimbawa, yung ating mode ay in degrees. Kung gusto natin in degrees yung mode, pindutin natin yung 3. And nakikita nyo may letter D doon, meaning in degree na yung ating mode na to. Ngayon, kung gusto natin ibalik sa region, punta ka lang ulit dun sa setup, Region gusto mo, number 4 rad, just press 4, may lalabas na R doon. Yan, So, tingnan pa natin yung ibang setup or ibang settings. Ayan. This is gradient. Yung iba kasi hindi na ako masyadong familiar dyan. Ito, stat, complex, table. Yung, ito kasi mga settings to, Sa complex mode, settings sa stat, settings ng table, setting ng, display. So, for na mga kaibigan, puputulin ko muna doon kasi masyado nang mahaba yung ating tutorial. And, na-discuss natin yung fraction, radical expressions, logarithm, integrals, the setups, Then, on how to type x, tas the exponents, the roots, etc. Okay? So, that's it for this tutorial mga kaibigan. Please continue to follow our channel para sa mga susunod pang uploads natin kasi next tutorial natin, i-discuss ko sa inyo yung paggamit ng shift solve or kung paano tayo magka-calculate ng given expression if the value of x is given, without even computing it on your paper. Masosolve natin yun sa ating calculator. Okay, so yun yung explain ko next tutorial mga kaibigan, kung paano ba tayo magsosolve ng expression with the given value of x or evaluate the given function. Yun yung ating instruction doon. Also, mag-convert din tayo ng mga constants, ng units, etc. Okay, so sa susunod na video yun mga kaibigan. So stay tuned mga kaibigan. Salamat. Kita-kita tayo. God bless. Mabuhay kayo.